Good evening, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ito na naman tayo, sabi ko na nga ba eh. Tumahimik lang ako ng isang araw dahil na busy. Nagulat ako kanina dahil narinig ko si Ate Arjobs nga nagyaw-yaw. Tapos naguguluhan ako. Kasi sabi ko, ano na naman ba yan? Ba't nadamay si Krishna? Nagpakain pa ako ng mga alaga ko. So ang ginawa ko, ngayon, nanood ako doon, tinapos ko si Ate Arjobs kanina. Tapos pinanood ko yung vlog ni Krishna. Tapos pinanood ko din yung vlog nung nagkumpara kay Krishna doon kay Beyonce. At pinanood ko din yung Beyonce sa pagpatulpo niya sa kay Kalinga Prab o sino ba yung pinatulpo niya. Anyway guys, tama si Ate Arjobs na ang layo ni Krishna sa kanya. Hindi ko sinasabing ang layo ni Krishna kay Viancy para siraan ko yung dalaga dahil hindi ko kilala. Pero ang sinabi kong ang layo ni Krishna sa kanya is yung sitwasyon nila at yung the way ng pamumuhay ni Krishna. Although, hindi ko nasubaybayan yung Viancy na yan dahil kay Kalinga Prab, bihira ako nanonood. Pero, to compare Krishna to her, parang ang layo yata. Kasi ganito yun. Habang pinapanood ko yung babae doon sa nagpatulfo siya, wala akong ibang maisip sa kanya kundi isang normal na babae na nag-complain dahil nababastos siya sa isang lalaki. And although napabahayan sila, yun ang sinabi niya, natulungan, beneficiary siya sa kanilang vlog o nagkaroon din sila ng tandim-tandim ng teleserye. Si Krishna nagkaroon ng teleserye, pero ang rason kasi kaya nagkaroon ng teleserye is para sumikat si Krishna at matulungan ang pamilya niya sa fans na nalikom nila doon sa teleserye niya. Yun lang yun. And si Krishna yung bata na hindi lumaki ang ulo, kundi nakontento sa kung anong meron siya. Dahil nung unang sahod pa lang niya, kahit hindi siya makapaniwala, kaagad ang iniisip niya kung paano niya makuha yung lupa nila. Dahil iniiyakan talaga nila yon. Lahat ng meron si Krishna is pamilya ang iniisip, kamag-anak. At kung paano pa siya makatulong doon sa ibang naghihikahos din katulad nila. Para maibsan yung hirap, so kailangan niyang tumulong. So share the blessing nga. Itong babaeng Beyonce na yan, tingin ko sa kanya, sosyalin, tapos maganda siya. Wala akong masabing masama sa kanya dahil maganda siya at kung ano man ang istorya ng buhay niya, hindi ko na inalam kasi ayaw kong magmarites masyado. Pero ang masabi ko lang, ibang-iba si Krishna dahil nakontento si Krishna sa kabukiran. Nakontento si Krishna sa kung anong meron siya. Ang mahalaga lang sa kanya is makuha yung lupa at ngayon mapabahayan ng maayos yung parents niya. Yun lang ang pangarap niyang at masuportahan yung mga kapatid sa pag-aaral. So kung nagkataon man na natulungan din siya ni PB, yun yung time na si PB talaga, as I said, pinadala para answer doon sa prayer ni Krishna dahil sa hirap ng buhay. So talagang ang universe ang nag-collide sa kanila para magpang-abot sila. Dahil nga
sa hirap ng buhay ni Krista, dininig ng Diyos yung panalangin niya. Pero other than that, wala si Krisnang pangarap na iba pang makamtan, kundi yun lang yung lupa niya, makuha nila yun at mapabahayan yung nanay niya, parents niya, which is constantly, yun talaga ang palaging bukang bibig niya until na magawa yan. Yun ang bukang bibig niya. At wala siyang ibang ginawang, tingnan mo siya, ni hindi nga bumili ng kung ano-ano eh. Masaya na siya sa nabili niyang kalo, yung hat, na nabili niyang magkano ba yun, 200? Makabili man lang siya ng 150 na bayong, masaya na siya. At mapakain niya yung pamilya na mabilhan niya ng mga grocery, yung mga kamag-anak niya. Yun ang ano niya, dahil yung blessing niya, sinishare niya, dahil alam niya yung hirap ng buhay. Kaya malayo talaga siyang ikumpara. Okay, pinanood ko yung vlog noong nag-compare. Hindi naman siya masama kung anong ibig niyang sabihin. Ang kinumpare lang naman niya is pareho silang natulungan at sinabi, sabihin ko na kung sino, si Nurse Nora, sabi lang naman din niya na sana nagkaroon ng kontrata from the beginning para maiwasan ang mga pangyayaring ganon. Lesson learned nga eh. Pero sino bang mag-aakala na kailangan mo pa talaga ng kontrata sa mga ganyang ano na hindi naman seryosohan na parang artista ang dating, 'di ba? At si Krishna naman pinutol nga kaagad ni PB yung ano nila yung teleserye dahil gusto na niyang tutuhanin. So, I don't think na kailangan ng kontrata sa mga ganyan, lalo na pag hindi mo talaga naman linya, hindi ka direktor, nagagawa ka talaga ng pelikula. Pero kung siyempre, gagawa ka ng pelikula at yun talaga ang hanap buhay mo, gagawa ka talaga ng kontrata para safety bawat sides. Pero yung mga ganyan-ganyan lang naman, at sino bang mag-akala na tatangkilikin ang Chris Pao na teleserye ng mga taong bayan? At to be honest, kaya lang naman din tinatangkilik dahil alam mo yung na-touch ni Krishna at ni PB yung kilig ng mga matatanda na katulad ko, katulad nyo, yung naalala natin yung kilig ng kabataan natin. Kaya lang naman, to be honest, kaya ka nakikisubaybay ka dahil na-curious ka kung anong susunod doon sa istorya na yun dahil kilig na kilig tayo dahil yun ang pinagdaanan natin nung araw. Din nakita natin yun sa kanila na sila naman yung nagsabuhay doon sa kilig natin nung araw. O di ba? Pero kung i-compare, malayo si Krishna. Not in a sense na masamang malayo, kundi walang ibang alam sa Krishna kundi sa kabukiran eh. Yung gusto lang niya talagang nandyan siya sa kabundukan, masaya na siya. Katulad nga ngayong umakyat siya sa bundok. 'Di ba? Sayang-saya na siya doon. Ang babaw ni Krishna, ang babaw talaga ng kaligayahan ni Krishna, which is, kaya nga palagi kong sinasabi na she is the most fit na magiging halimbawa sa mga kabataan ngayon. Dahil she got everything. She got the beauty, she got the blessing, she got yung reputation niya hindi nasira bilang anak, bilang babae. Basta, wholesome si Krishna. Kaya, ganun pa rin, number 1 pa rin si Krishna sa puso natin dahil siya yung dapat gawing halimbawa ng mga anak natin. And I'm always happy for her na nandyan siya at palaging hindi siya nahihiya na ipakita kung sino sila. Hindi siya nahihiya kung saan siya natutulog, kung anong ginagawa nila sa araw-araw, kung anong ginagamit, kung anong ganito, ganyan. Si Krishna walang ganun. Napaka-pure lang talaga niya. Napaka-pure lang. Kaya walang katulad si Krishna, I would say. Kaya yun guys, ang reaction ko sa mga nakita ko ngayong araw na ikinagulat ko. Si Krishna ay walang katulad.